question na, isa-isahin namin yan eh. What say you on Article 1? Oh, Pero it's in the context of the body. no, pag sinabi mo Article 1, anong mental picture ng Senator Judge yan? Siyempre yung caption. Kasi actually, nasa pages 11 to 13, sinamarize nila yung mga ground nila, andun yung mga caption. So, yan ang problema. And then, doon sa Article 3, for example, yung kanina, may article, tapos may karagdagan silang ginamit daw yung judiciary fund for personal expenses. Alam mo ba na ang nasa paragraph ngayon, pero ang introductory words doon, it is reported that. Imagine mo na naman yun. Ba't ko lang kay Attorney Joey, mukhang may argumento on this side, may argumento on the other side, at napakaganda nga nung palitan ni Senator Enrile at Congressman Fariñas. Both were citing rules and both were arguing quite sharply kanina. Anong tingin nyo doon sa mga argumento? May isang magandang nabanggit si Senator Pimentel, na siguro related dyan sa tinatanong mo, kung paano babasahin yung articles of impeachment na bobotohan ng bawat Senator Judge. Ayon dun sa Rule 21 na binanggit ni Senator Coco, sinasabi, form of putting the question on each article of impeachment. The presiding officer shall first state the question. Pagkatapos, saka magbobotohan. So, sa ganong klaseng lahad ng procedure, maraming nagsasabi na baka merong konting allowance or discretion ng presiding officer kung paano niya iprepresenta yung question sa mga senator judges. Is it simply reading the title of the articles? Or pwede ba niyang i-reform to para makapture yung sense na yung kabuuan ng binibintang kay Chief Justice Corona? Yun ang maganda siguro nating Meron kasing sinasabi si Congressman Fariñas kanina, yung test of determining sufficiency of complaint, the real nature is determined not from the caption but from the body. Di ba meron siyang gano'n na sinight? Tama rin yun. Tama rin yun. At yung issue nga, form over substance, talaga bang magiging stricto tayo on form at the expense of proving yung substance? Well, magandang mga arguments nga yan, pero ang gusto lang sabihin, yung kalituhan ngayon ay actually hindi yan dahil sa masyadong general yung rules namin. Balik tayo talaga sa medyo poorly written articles of impeachment. So you're saying it all boils down to the poorly written articles of impeachment? Sabi nga, nagtatawa nga si Congressman Fariñas at medyo hindi daw kagandahan yung pagkasulat. Tama yun. Tama yun. Pero hindi ibig sabihin na void ang impeachment complaint. Hindi. Tuloy natin ito. Tuloy natin ito sa mga, that means, we will judge him on the basis of allegations na klaro na naintindihan ng kabila. Dapat gano'n. So, kung paulit-ulit niya sinasabi yung articles, kasi mayroong pa siyang summary kasi no, pages 11 to 13, sinamarize niya yung articles. Iprinisinta niya, bali, sa kalaban niya na ito yung mga articles na tinatapat ko sa'yo. Yun na yun. Yun na nga detalye. Nick, gusto kong, I'm interested to get the opinion of Senator Coco. Doon sa nangyari kahapon yung kay Commissioner Kim Henares na mukhang nagbigay ng napakaraming opinion at hindi nga naman siya technically na-qualify as an expert witness. Anong tingin nyo nangyari doon? At maganda ba yun for the entire proceedings? Well, part of the records of the case na lang yun. Sabi ko nga, ba't ilang salin na ba ang nagawa ni Commissioner Henares bago rin naman sa gobyerno yan? Baka nga isa lang isa o dalawa. So anyway, nandun na sa records yun. At saka kami rin naman mga senador, gumagawa rin kami ng salin. Therefore, kung expert na siya dahil gumawa siya ng salin, gumagawa rin kami ng salin. So expert, alam na, expert din kami. So useless na yung expert. Experts din kami. So anyway, ano na lang yun? I mean, guidance na lang yun. At actually, pang memorandum naman yon, ang ginawa na lang nila through a witness, pero kung hindi naman din na ituloy yun, they would have put it in their memorandum. Okay, one last na lang, kasi sinasabi niyo flawed talaga itong pagkakasulat ng articles of impeachment. Anong impact noon sa desisyon ng mga senator judges? Wala, I mean, pero yung pagdating namin sa Rule 21, ganun kami. Article 1, anong boto mo? Guilty or not guilty? Article 2. At gusto ko lang sabihin, syempre, ano ang mental picture or image ng Article 1? Pag sinabing ganun, ang pupunta sa isip namin, yung bold-face letters ng Article 1. Yun na syempre magre-register sa mind namin. At sana lang, maalala ng mga senator judges yung mga detalye na nilalaman ng bawat article, Senator, ano po? Depende nga, may magandang sinabi si Joey rito that the presiding officer, tignan natin if he will exercise the flexibility na
ano yung sabihin, parang i-chop-chop niya yung isang article. Maybe, tinapag-usap. Ano pa naman yan eh, yung rules namin, it's a living document. That's why maganda nga siya na general siya eh. Para yung mga ganyang klaseng mga, pwede nating isolve. Okay. Maraming Maraming salamat po, Senator Coco Pimentel. Salamat din po. Salamat. Okay. Magbabalik po kami, wag kaya alis. Ganap ang dengue, mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue. Hanapin at linisin sa tahanan at bakuran ang maaaring pamugaran ng lamok, butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba, palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo, alisin ang tubig sa paminggalan, linisin ang mga lulod, itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok, magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Mag-aksyon barangay kontra dengue. Isang paalala mula sa inyong DOH. Okay, kasama pa rin natin si Attorney Joey Bernabe. Nais ko lang tanungin, of course, kahit na inumpisahan ng Article 3, mukhang matatapos na kapag dumating yung pinasabpina, if matuloy na masabpina itong mga bank accounts, but sa palagay mo, itong sabpina na ito, in case na ma-decide tomorrow na mag-turn na hindi na nila payagan na isabpina itong mga bank accounts, in case lang, sa palagay nyo, based on what has been presented so far dito sa Article 2, is that sufficient? Siguro ang sasabihin ng prosecution dyan, kahit na hindi nila may presenta yung mga bank records, yung kanilang mga naipakita na hindi nailista sa SALN ni Chief Justice Corona at yung kanilang binibintang na hindi tamang pagkalista ng presyo ng mga ari-arian dito ay sapat na pagpapatunay na medyo merong konting aberiya, merong konting hindi pagkatotoo sa SALN ni Chief Justice Corona at sufficiente na ito para sabihin hindi niya sinunod ang kanyang sinumpaan sa taong bayan. Yun ang sasabihin ng prosecution. Ayan, okay. Punta muna tayo sa briefing room for the prosecution's press briefing. And depend, kung hindi naman po tayo, aminado tayo na hindi tayo parte nung pumirma. I don't only have the right, I have the duty because I was elected by the House of Representatives to prosecute. To handle the case, rather. Kasi kung hindi ko tanggapin yun, baka magalit sila sa akin, ako tanggalin doon na congressman. Yung numero nila, sapat na numero yun eh. For disorderly behavior, sasabihin nila, inuutusan ka, ayaw mong tanggapin. Ang meron pa kaming sinumpaan to obey all legal orders. Legal order po ng House yun. Farinas, you go there. Ganyan po, maski sa bicameral conference, pag hindi po ako author, halimbawa yung term of the Chief of Staff, pag sinabi naman ni Majority Leader, Rudy, kailangan na abogado doon, pwede ba pumunta ka doon sa bicameral conference? Tinatanggap po namin yon dahil part of our duties po yun. Sir, so does it mean takot tayo matanggal? Hindi naman. Ako hindi na pero kung tanggalin ako, di thank you para balik ako sa private life, di ba? Hindi ako katulad na iba dyan na kumakapit tuko sa mga trabaho nila. Sir, pwede pa-explain kung paano naging mahina yung article of impeachment? Wala naman nagsabi mahina. Ang amin lang doon, hindi ko rin ako sinabi masama pagkagawa. Hindi ganun kaganda. Hindi ko sinabing pangit. Hindi ganun kaganda. Iba, pag sinabi ko na hindi ganun kaganda, hindi ko naman sinabing pangit eh, di ba? Katulad nga, yung sabi nga ni Pangulong Enrile, dapat committed in the following ways. Hindi nalagay doon. O sa title, hindi po nalagay na lavish spending of public funds for personal expenses. Pero matter of style na lang yun dahil hindi nalagay doon. Pero nandun naman po. Ang mahirap po dito o ang masama, kung yung aming ipinepresenta na ebidensya, wala dun sa complaint. Nandun naman po, nakalagay po yun eh. At hindi naman masabi na hindi nabasa ni Chief Justice dahil sabi nga niya, yung paragraph na yan, hindi totoo yan.
Alam nyo, meron ngang sinabi doon na i-amend. Di ba? Amendment. Ang nakalagay sa batas, i-amend mo kung meron kayong pinag-usapan na hindi kasama sa alegasyon ng complaint. Ito, hindi mo kailangan i-amend dahil nandun naman yung alegasyon eh. Nandun na sa complaint mismo. Sabi nga, if ain't broke, don't fix it. Hindi naman sira ito. Kaya lang, hindi ganun kaganda, di ba? Tignan, halimbawa yung ilong mo, hindi mo na kailangan pagawa, medyo hindi ganun kaganda, pero okay naman yun. Tuwan-tuwa ka na. Hindi mo na kailangan papalitan yung ilong mo, di ba? Ed Bacuman from UK News Magazine. Yes, Ed. Senator Fariñas, question. JC Senator po ako. Kasama yata kita. Right. Do you think these 2 and 3 will nail down Chief Justice? Well, we believe that each and every article is sufficient to nail down the Chief Justice. Especially if the Senate and Congress unite. You charge him and Senate will convict. Ang hinihingi lang po naman namin, we're not saying that we will be in conspiracy, but for the Senate to assist us in proving our case. Dahil dito naman po, hindi naman po kami nag-iimbento ng ebidensya. Nandun po yung mga ebidensya, kailangan lang po namin, at yun ang inihingi lang namin, na pagbigyan kami, bigyan lahat kami ng pasilidad para mapatunayan po namin yung mga aming alegasyon. Do you think you can convince the senator judges that... Nakita nyo naman po, doon sa bank deposits, na-convince naman po namin sila. At dito po, palagay ko, i-amplify po namin uli dahil pagka hindi naman po, sayang lang po ang panahon natin lahat dahil ipa-file po namin uli ito. Yung mga bagay na yan, nandyan na rin lang po, ipapakiusap namin, kung payagan po kami dito, ako na ho makikiusap dito sa mga complainants. Maski hindi ho ako complainant, maski maglaglag na kami ng ibang artikel. Limbawa yung artikel na na-assign sa akin, pwede na kami magbawas ng artikel basta papagbigyan po kami doon sa mga 4 o 5 artikel na talagang ilalaban namin ng todo-todo, payag na po kami doon. Do you think that your evidence presented now is enough to convict CJ? Opo, yan po bahala po ang Senado dyan dahil evaluation of evidence and everything at actually hindi pa nga ho accepted or formally offered in evidence yan, mahirap po dahil papagalitan po tayo. Lalo ako, prosecutor po. So, bahala na po Senado dyan. Finally, final question. If the senator judges do not accept your offer, this evidence that you know, what would be the next move? Wala no. Dahil sila lang po ang may poder dyan. Kung ayaw po nila, bahala silang managot sa taong bayan. Sir, follow up ako dun sa Edwin Suarez from Metro 5. Kayo na yung inyong discussion between you and Senate President Juan Ponce Enrile. Parang in a way, you're giving him a signal or warning na kapag hindi kayo natulungan ng mga senador, baka ma-unseat siya as... Hindi, kayo lang nagsasabi nun. Yung sinabi ko lang, ipinapakita ko lang na walang opisyal ng gobyerno na may karapatan sa pwesto. Ito ay pagtitiwala lang ng taong bayan na ipinahawak sa'yo. Kaya pinapakita ko na yung pangatlong pinakamataas na opisyal nga ng gobyerno, pag sinabi lang nung 13 doon, tapos ka na dyan, tapos na. Sa mga ibang bansa po, yung Prime Minister, ganun din po yun na Pangulo ng Gobyerno, pagka wala ng tiwala yung nakakarami, tanggal po siya. So pinapakita ko lamang po, Gobernador, pwede kang tanggalin ng Ombudsman Yung Cabinet Member, isipin po nyo, yung Cabinet Member, Secretary of Justice, maski na-kumpirma po ng Commission on Appointments yan, pag ayaw ni Pangulong, yung Presidente ng mukha niya, tanggal na siya bukas. So, pinapakita ko lo, my point there was to show that public office is a public trust and you cannot claim any vested right as such is not your property. It is owned by the people. Public office is a public trust. Ayon po kay Congressman Fariñas, although nabanggit niya na kanina hindi daw po kagandahan yung complete. Pero